yan mga katrops, maiba naman tayo. Trabaho naman muna tayo. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa dito sa Canada. Ako ay isang pintor. So ngayon, meron tayo dalawang ibon dito. Sa isang upuan. At ang material pala nitong piece na to ay aluminum. So bago natin pinturahan to mga katropa, nililisig muna natin to. Sasandingin natin yan. Ang gamit natin na sander ay ito 80 grit. So pakitintabi natin ito ng konti mawala yung mga itim-itim yan. Pagkatapos hahanginan natin yan para matanggal yung mga dumi-dumi na mapakita ko lang sa inyo kung focus niya. Ito lang ang ginawa ko example kasi maliit lang to eh. Dalawang baboy. Para mabilis lang. So sa lahat ng bagay, kung anong trabaho mo, kung may kusinero o ano pa man, lahat ay dadaan sa prep. So ginagawa ko dito, prep ko muna. Pagkatapos, normally nilalagyan ko ng primer. So since na ayaw ng customer ng primer, didiretso na tayo ng powder. At ito yung gagamitin nating powder mamaya mga katrops. Red Baron. Yung brand Spectrum. Kulay pula ito mga katrops. Then after that, lalagyan natin ng clear. Ito yung clear. Para kumitab yung ibon natin mamaya. So sa primer mga katrops, may iba-ibang klaseng mga primer eh. Pagka aluminum, safe free yan, walang mga safe. So, ibig sabihin na mayroong anti-gas. Basta ibang primer pagka aluminum. Pero pagka pure metal naman, pwedeng epoxy, zinc. Depende sa customer. Mayroong customer na ayaw ng primer. So, yun. Pero mostly nilalagyan namin ng primer. So, nagkataon lang kasi na ayaw ng customer ng primer. So dalawang material na namin natin na pintura, na powder, yung Red Baron at clear, yun lang, dalawa lang yun. So dyan lang ngayon at i-prep ko to at maya papakita ko sa inyo kung paano to tirahin ng Red Baron. Siguro magta-time elapse na tayo para mabilis itong ating ibon. Ayan, tulugon na yan. Yeah. Stay tuned. Rock and roll. Peace out. So ito na mga katrops, kakatapos lang ito na yung huli-hula natin. Parang kalkan mo eh. Kalkon pala. Nagpanya pala namin yan. So good to go na yan na i-sprayan ng pintura. Pero bago yan mga katrops, gagamit tayo ng PPE. Ibig sabihin, safety first muna tayo. Meron tayo ditong helmet. Saka yung filter. At sa mga nagtatanong pala kung gaano kakapal yung pintura namin dito, I mean, nakadepende kasi yan mga katropa eh. Ito, mostly mga nasa 6 mils to yung thickness ng pintura. So nakadepende yan sa customer. Merong customer kasi na produkto ay farm equipment. Yung kapal naman ng pintura no, nasa 10 to 12 mils yun. So medyo makapal kaya medyo parang matibay. Heavy duty kung baga ba. So ito na. Huwag natin patagalin ito. So sumadyosot lang ako ng PPE ko at saka ita-time elapse ko ito kung paano kayo piturahan yung palpan na to. Kahit palpon pala. Yung ibon na to. Kulay pula. Ang gamit natin ay Red Baron. Yan. Pagkatapos nyan, i-bake natin ng 10 to 15 minutes. Pag nag-flow out, naka-gel na, balik na dito sa boat ko at
lalagyan na natin ng clear. So ang top coat natin ay red. Time elapse ko na lang. Tapos yung clear natin ay time elapse ko na lang para hindi tayo tumagal. So dyan na kayo ha. Papakita ko sa inyo kung paano tirahin itong ibon na to. Alright. So ayan mga katrops, kakatapos na natin maglagay ng powder. Tingnan mo, yan na yan. Ang gagawin dito ay i-bake na natin, ipapas natin. At ibabalik dito sa powder board, lalagyan na ng clear. Yung clear pala mga katrops, yun din yung procedure, yun din yung abilisin na natin mamaya. Ang kulay ng clear, siyempre clear. Okay. Mamaya makikita nyo yung clear na tinatawag. Ito yung texture ng mga katrops. Hindi pa siya matawag masyado makintabi, pero pag nilagyan nun mamaya ng clear yan at saka na fully luto na o fully baked na, magiging makintab na yan mga katrops. Maliwanag kayo sa akin. At kanina pala, hindi ko pinakita yung one. Ito yung machine namin. Ito yung mga adjustan. Ito yung para sa static, yung sa powder, adjustment ng powder flow. Ito yun. Hindi ko na masyadong i-discuss to kasi hindi nyo naman kailangan yan. At least pinakita ko lang kung saan yan. Ito yung mga pintutans para sa powder natin. Yan. Para may konting idea din kayo sa powder coating na tinatawag. Yan. Maya pagka na-fully baked to, pakita ko sa inyo yung final product kung gaano kakita itong video na. Alright mga boss, ayos ba? So ito na nga mga katrops, kapatapos natin yung flash sa oven. Medyo shiny na siya pero hindi pa rin doon sa tingkat yung kulay. Ang gagawin natin, lalagyan pa natin ito ng clear. Yan. Adjustin lang natin yung powder natin. So kanina nasa 85 yung powder, ngayon gagawin natin 70 para medyo hindi siya makapal. Right? At yung static naman natin ano lang, 50 na yung static natin mga ito. Kanina ano yun, 90. So kapit na kapit. Ganon yung pag-adjust ng machine para clear to. Kasi nakadepende nga, sabi ko nga nakadepende lang kasi. So dyan lang kayo at ipapasuwag na natin at itirahin natin po birdie na to. Alright. So yan mga katrops, kakatapos na natin lagay ng clear. Papasok na natin maya sa oven yan. At ihintay na natin luto. Yung time pala pagka nag-final bake na tayo ay depende rin eh. Pero ito, medyo manipis lang. Nasa 1 oras. So hintay na natin luto. At ito yung magiging result ng ito. Stay tuned. Wow.